Praise the Lord. To God be the glory. Hello everyone. Apostle Jonathan here. Once again, I'd like to welcome all of you to this new edition of the Apostles' Take podcast. And today we are going to be looking at this very, very essential subject called discipleship. And our podcast for today is entitled Discipleship Making 101. Ang ibig sabihin ng 101 ay panimulang aral. Ito ang ating tutunghayan sa Apostles' Take podcast na ito. Papaano ang paggawa ng alagad? Titingnan natin ang mga panimulang katotohanan kung papaano natin magagawa ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesus na tayo ay magsisagawa ng mga alagad. At ito rin ay dapat nating pag-usapan sapagkat ang Diyos ang nagdaragdag ng maraming mga tao sa kanyang iglesia, bunga ng ating Home Free Global Crusade. And if you are one of those new believers and those who have received salvation through the Home Free Global Crusade, I would like to first of all congratulate you, and I am so thankful that you have made this decision to receive Jesus as your Lord and Savior. Subalit, hindi dyan po nagtatapos ang ating paglalakbay ng pananampalataya. Our journey of faith has only started or began. And what we need to understand right now is how can we become true disciples of our Lord Jesus Christ. In the book of Matthew, in chapter 28, in verses 19 and 20, here Jesus Christ explicitly stresses the importance of having disciples or making disciples. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Ito ang tinatawag na mga teologo na the Great Commission. Sa Tagalog ay dakilang tagubilin. And someone said that these two verses is called the Great Commission and it is not called the Great Suggestion. Hindi nagmumungkahi ang Panginoong Hesus na tayo ay gumawa ng alagad, kundi ito ay kanyang utos. Ito ang kabilin-bilinan ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa mga langit. Ang sabi niya, yumaon kayo sa buong sanglibutan. Go into all the world and make disciples of all nations. Go into all the world. Kaya ito ang layunin ng ating pagmimisyon sa buong sanglibutan. Ang ating layunin ay upang gumawa ng mga alagad. Ito ang layunin. Bakit meron tayong tinatawag na global mission sa PMCC Fourth Watch? Hindi lamang tayo nagkakaroon ng pagmimisyon dito sa bansang Pilipinas, kundi ang ating pagmimisyon sa kasalukuyan ay nasa higit na 80 mga bansa at dumarami pa ang mga bansa na ating binubuksan. Ang ating layunin ay hindi basta magparami, hindi basta magpalaki, hindi yan ang ating layunin. Ang layunin natin ay gumawa ng mga alagad. At ang paraan ay sila ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pangalawa, na sila ay maturuan to teach them, these men and women who
are being brought in to the assembly of the saints called the church to teach them to follow, to comply, to observe all the commandments of the Lord Jesus Christ. The Home Free Global Crusade wants to be faithful and obedient to the Great Commission. This is why we are preaching the way we are preaching, and this is the sole reason why we are committed to the proclamation of the gospel throughout the world. Kaya ang tawag natin ay Home Free Global Crusade, because we do not only want to reach with the gospel the provinces of our beautiful archipelago, but we want to reach out to the ends of the earth, in the words of the Apostle Paul, to the regions beyond. And so, as far as Jesus is concerned, he is only after disciples. He is only after disciples. And one of the most important features of a disciple is his appetite for learning. A disciple is a learner, and he has or she has a huge appetite to learn, to educate himself, herself, everything about God. Yan ang paanyaya ng Panginoon sa atin, na tayo ay mag-aral sa Kanya. In the book of Matthew, in chapter 11, in verse 29, Jesus Christ says, "Take my yoke upon you and learn from me." Learn from me. We must learn. We must seek to know and to understand, because that is the invitation of Jesus to everyone who wants to take his yoke. They must learn from Jesus. And so, the basic principle of discipleship is learning, education. A disciple is a learner. A disciple is a student. And if discipleship, if following Jesus is a process of learning, a process of education, then we understand why Jesus is a teacher. And this was one of the dimensions of Jesus's ministry. Jesus was the ultimate teacher. Ang tawag sa kanya ay rabbi, guro. At siya ang pinaka mahusay na guro, sapagkat alam niya lahat ang patungkol sa Diyos at ang patungkol sa kanyang kaharian. Kaya ngayon, sa ating panahon, walang interes ang Diyos sa mga tao na basta lamang humahanga sa Kanya. At maraming humahanga sa Panginoong Hesus, sapagkat ang Panginoong Hesus ay kahanga-hanga. This is something that we can find in abundance among our generation. People who are amazed at Jesus, people who adore Jesus. But Jesus Christ is not about having an adoring crowd to follow Him. He made that very clear in the book of John in chapter 6, in verse 14, and then in verse 15. Let's read that. When the people saw the sign that he had done, they said, "This is indeed the prophet who is to come into the world." Perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself. Nung makita ng mga tao na si Jesus
ang ipinapahayag, yung ipinanukala na magiging tagapagsalita ng Diyos, propeta, sila lahat ay nagnasa na siya'y gawing hari. Subalit ang Panginoong Hesus ay hindi niya ito pinatulan. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, siya ay tumakas sa kalagitnaan nila at siya ay pumunta sa kabundukan. That speaks a lot about Jesus' loyalty and His commitment to His original calling as the Savior of the world. Hindi niya pinatulan, hindi niya kinamayan yung mga tao, at hindi niya ito ginatungan, yung kanilang gusto na gawin nila na siya ang hari. In our time, so many people adore Jesus, even non-Christians. They adore Jesus. Buddhists adore Jesus. There are people of different religions, such as Muslims, they adore Jesus. The Jews adore Jesus. Jesus is the most adorable religious figure in our world today. But Jesus Christ would not be interested in an adoring crowd. And so, you must also be aware of simply adoring Jesus. Dapat hindi mo lang hinahangaan si Jesus. Kailangan si Jesus ay iyong sinusunod. Jesus Christ wasn't only about an adoring crowd. Jesus wasn't also after loyal consumers. He was not after loyal consumers. Nabubuhay tayo sa panahon na ang daming mga tao ang gusto kay Jesus at sila ay laging naghahanap kay Jesus, laging pumupunta kay Jesus. Hindi dahil sa kagustuhan nilang makilala ang tunay na kalagayan ni Jesus, kundi gusto nila si Jesus sapagkat meron silang tinatanggap. And that is the basic feature or characteristic of consumers. They love to consume. They love to receive. They love to acquire. Here in the book of John in chapter 6, verse 25 to 26, when they found him on the other side of the sea, they said to him, "Rabbi, when did you come here?" Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves." Yung pala ang dahilan. Bakit may mga tao sa panahon ni Jesus na hinahanap siya, kaliwat kanan, baba at taas, malayo at malapit, hanap sila ng hanap kay Jesus. At nung nasumpungan nila si Jesus na rin ang nagsabi ng kanilang tunay na dahilan at layunin bakit nila hinahanap siya. Ang sabi niya, hinahanap niyo ako sapagkat kayo ay nangabusog. Jesus Christ knew those people. Their hearts was not after really Him. They saw Jesus more as a supplier and they are the consumer. So many people today are not really interested about Jesus and what He is teaching and who He really is. They just want things. They just want, as the Americans say, stuff. They want stuff. Ang gusto nila ay mga pangangailangan at doon sila nagtatapos. Now, don't get me wrong. Please, God cares, Jesus cares, He wants to heal you, He wants to provide for you, He wants to enrich you, He wants to give you everything you essentially needed.
but Jesus has a reason for blessing us so that we can get to know more about Him. We do not stop or we do not start and stop being recipients of His blessings. Doon tayo nagpapasimula, oo, at hindi dapat doon tayo magtapos. Patuloy nating hanapin na makilala ang Panginoong Jesus. And Jesus definitely was not after seasonal followers. Sa panahon niya, maraming mga tao ang sa ilang panahon ay sumusunod sa Panginoong Jesus. Subalit nung kanilang lubusang nakilala ang iniaaral ng Panginoong Jesus, sila'y tumigil, huminto, at hindi na sila nagsisunod sa Panginoong Jesus. In the book of John chapter 6, verse 66. After this, many of His disciples turned back and no longer walked with Him. Seasonal disciples, seasonal followers, they only follow Jesus as long as it is convenient to them. Habang maalwan, habang ang pagsunod at pagdilingkod sa Panginoong Jesus ay umaayon sa kanilang gusto. At iyon ay sumasang-ayon sa kanilang kaisipan, sila'y susunod. Subalit pag hindi na nila unawa at hindi na nila makita na ang kanilang kagustuhan at ang kanilang kaisipan ang nasusunod, sila'y humihinto at sila'y tumitigil. Maraming mga tao ang ganyan. Na kapag lubusang makilala nila ang itinuturo ng Panginoong Jesus sa iglesia ng Panginoon, sila'y humihinto. Hindi sila nagpapatuloy. I would like to address those of you who are new believers and who are now members of the PMCC Fourth Watch. What we teach, our doctrines, our teachings are all about Jesus, and they are in agreement with the teachings of Jesus. Some of these teachings may not be something that you right away agree with, or something that you may not right away understand, but do not stop. Keep going. Keep going. Magpatuloy ka lang at iyong mauunawa ang lubos ang kalooban at plano at katuruan ng Panginoong Jesus para sa iyo. So, paano ngayon tayo gagawa ng mga alagad? How can we become disciple makers? Or we should also include how to be a disciple. So, in the next 4 points that I will be sharing to you, these are the 2 things that we will understand. How to be a disciple, or how can one be a disciple maker. Number 1, he must receive the true gospel of Jesus Christ. He must receive the true gospel of Jesus Christ. In Mark 16:15-16, and he said to them, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." The message of evangelism is none other than the gospel of the Lord Jesus Christ. And the gospel of the Lord Jesus Christ is about the true nature of Jesus and His true purpose here on earth. This is the gospel of Jesus Christ in a nutshell. The Son of God, Jesus, from heaven, He went down here to our world here on earth, lived His life perfect. Eventually,
He suffered and He died and then He rose again. And all of these things Jesus Christ did so that we can be saved from our sins. Iyan ang ubod ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ay naparito sa ating sanglibutan. Siya'y nakitulad sa mga tao bagamat siya ay sakdal at dalisay. Siya ay nagdusa, namatay at nabuhay na muli. Ang layunin ay upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Ang sino mang sasampalataya ng kanyang puso at bibigkasin ng kanyang bibig na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli, siya'y maliligtas. Ito ang Ebanghelyo na tunay na ipinapangaral ng mga sugo ng Diyos. Ngayon, sa ating panahon, maging sa panahon ni Apostol Pablo, ay marami ng mga di umano ay ebanghelyo din. Subalit, sila ay hindi lehitimong ebanghelyo, sila ay maling ebanghelyo. In the book of Galatians, in chapter 1, here in verse 6, it says here, I am astonished that you are quickly deserting him who called you in the grace of Christ, and you are turning to a different gospel. There is a true gospel and there is a false gospel. In order for you to be a follower of Jesus Christ, the true Savior, you must receive the true gospel. Because the false gospel bears the false Christs. Ganun kapayak lamang ang pagkakaiba. Ang ebanghelyong hindi tunay, ang hidwang ebanghelyo, may hidwang Kristo. Ang tunay na ebanghelyo, may tunay na Kristo. At upang tayo ay maging mga tunay na alagad ni Kristo, kailangan nating tanggapin ang tunay na ebanghelyo. Kaya, ano ang unang hakbang? Parang isa ay maging disipulo, alagad ng Panginoong Hesus, kailangan ay tanggapin niya ang tunay na ebanghelyo. Pangalawa, second, he must be taught by the true messengers of God. He must be taught by the true messengers of God. Kailangan na siya ay maturuan ng mga tunay na mga mangangaral ng Diyos. Kung merong hidwang ebanghelyo na may dalang hidwang tagapagligtas o Kristo, meron ding tunay na ebanghelyo na may tunay na tagapagligtas, at ang tunay na ebanghelyo ay dala ng mga tunay na sugo ng Diyos. In the book of Matthew 28 in verse 20, it says there, teach them to observe all that I have commanded you. Jesus Christ was quite specific as to who could teach the world about the true gospel, who could do the work of discipleship. And they are none other than his true followers headed by the apostles. Because apostles, they are the true sent ones of God. Sila ang mga tunay na sugo ng Diyos. At sila ang mga tagapagturo ng ating Panginoon. In the book of Romans in chapter 10, in verse 15, Romans 10:15. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. This is what the Word of God says. And how are they to preach unless they are sent? In other words, in order for one to be able to teach and preach, he must first of all be sent by God. He must be authorized. He must be commissioned first. In order for one to be able to teach and preach. That is why apostles are teachers primarily.
in the book of 2 Timothy chapter 1 in verse 11. It says there, "For which I was appointed a preacher, apostle, and teacher." And so these are the dimensions of apostleship. An apostle is a preacher, an apostle is also a teacher. Kaya ang mga apostol ay mangangaral, sila ay mga tagapagturo. Sila ang inutusan ng Panginoong Hesus upang sila ay gumawa ng mga alagad. At purihin ang Panginoon sapagkat sa tunay na iglesia ng Panginoon, ang iglesia ni Kristo na Pentecostal at misyonero sa ika-4 na pagpupuyat, tinanggap natin ang tunay na ebanghelyo mula sa tunay na mga sugo ng Diyos. Pangatlo, he must be joined in God's church. He must be joined in God's church. Kailangan siya ay maibilang. Kailangan siya ay maisama sa iglesia ng Panginoon. You see, discipleship doesn't happen in a vacuum or in a solitary manner. You cannot be by yourself. You cannot be alone. And neither you cannot be a disciple if you keep on jumping from one denomination to another, from one sect to another, simply because you want to hear everyone. Sa panahon ng Panginoong Hesus, marami na ring mga kalipunan noon, marami na ring mga relihiyon noon. Subalit, hindi sinabi ng Panginoong Hesus na pagkatapos na kayo'y makatanggap ng Ebanghelyo, ay dumako na kayo sa pinakamalapit na religious gathering sa inyong barangay at doon kayo makibahagi. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga nangaliligtas, ang Diyos mismo ang nagdaragdag. In Acts chapter 2, verse 47, it says there, "Praising God, having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved." There is a supernatural role in our being members of God's church. Sa totoo lang, Diyos ang nagdagdag sa atin sa tunay na iglesia ng Panginoon. Diyos ang nagdagdag. Hindi talaga tayo ang pumili kung saan tayo maglilingkod. Totoo, ginamit natin ang ating pagpapasya. Subalit sa espiritual na kalagayan, yung mga tunay na mga alagad ng Panginoon, Diyos ang nagdagdag. Yan ang sabi ng kasulatan. The Lord added to their number day by day those who were being saved. This is the reason why we must give extraordinary importance and significance to our membership in God's church. Diyos pala ang nagdagdag sa atin. Ang kanyang karunungan pala, ang pagpapasya niya pala ang kanyang ginamit at ang kanyang pagpapasya ay hindi matatawaran. Kaya hindi dapat natin basta-bastahin ang ating pagiging kabahagi ng tunay na iglesia ng Panginoon. Hindi dapat natin ito babaliwalain. Kundi dapat ito ay ating lalong pakaingatan sapagkat Diyos ang nagdagdag sa atin. And so we must have pride, we must have joy, we must have love for the God's people because it is the Lord who has added us in the first place. That's why we in God's church, we are called the pillar and the foundation of truth. Tayo ang kumakatawan ngayon sa Panginoong Hesus. Tayo ang katawan ng Panginoong Hesus. In the book of Colossians chapter 1,
In verse 18, Jesus Christ is the head of the body, the church. He is the head of the body, the church. And what is the church? The church represents the main feature of the head. And who is Jesus? Jesus Christ is the truth. And so in the church, we represent the truth. We live according to the truth, and we follow the truth. Purihin ang Panginoon. In order for you to become a disciple, you must be joined in God's true church, which is the body of the Lord Jesus Christ. And then, number 4, how can we become a disciple? Number 4, we must commit to invest our lives for Jesus. We must commit to invest our lives for Jesus. Kailangan na tayo ay magtalaga ng buhay para sa Panginoong Jesus. You see, discipleship is about following Jesus. Discipleship has never been about religion. Discipleship has never been about mere church membership, although church membership plays a role, but it cannot be confined to that. True discipleship that is according to Jesus is about my life, your life, our lives, being fully committed to invest in following Jesus and supporting the cause of Jesus. Matthew 16:24, this is what Jesus said, "If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me." There is a huge cost to be a real, authentic, genuine follower of Jesus. Hindi basta-basta ang maging alagad ni Jesus. Hindi ito mura, ito'y mahal. Kailangan mo itong pagbuwisan ng buhay, pagkalooban ng buhay at ng lakas. Kaya ang aking ginamit na prinsipyo ay we must commit to invest, because there are so many people today who are not committed, much less invested in true biblical discipleship. They do not want to spend. They do not want to invest. The Apostle Paul said, "I am willing to spend and be spent for your souls." And that is what Jesus Christ did for us. That's why we are saved, because God invested in us. Jesus himself invested in us, and He committed to invest in us. Kumbaga, sasabihin natin sa wikang Tagalog, hindi barya-barya ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Hindi tayo nilimusan ng Panginoon kaya tayo naligtas. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. The Bible says the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. He gave His life. Ang Ama nagbigay ng kanyang bugtong na anak. Hindi basta-basta anghel. Ang isinugo ng Ama ay ang kanyang bugtong na anak. At ang Panginoong Jesus, ibinigay niya ang lahat sa atin. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, siya na mayaman ay nagmukhang mahirap at dukha upang tayong mga dukha ay magsiyaman. He who was rich became poor so that we who are poor could become rich. What does it tell you? It tells you this: invests. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, He must take up His cross. Why cross?
Alam natin ang Panginoong Jesus ay nabayubay sa krus. Jesus Christ was crucified at the cross. His death at the cross was His investment. It was at the cross that He experienced death. And so when Jesus Christ says, you must take up His cross, you must take up His cost. You must learn to count the costs. We must count the costs. Kailangan nating malaman ang halaga na hinihingi ng Panginoon sa atin. Sa katunayan, hindi madali ang sumunod sa Panginoong Jesus, lalong-lalo na kung tayo ay aasa sa ating sariling lakas o ating titingnan ang hinahanap ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ating makitid at mababaw na kaisipan. When you really think about what Jesus Christ is calling us to do, discipleship is pricey. Pricey. Discipleship is costly. You must deny yourself. You must take up His cross and then you follow me. And so these are the four requirements on how we can become a disciple. Now, how can we become disciple makers? Two important things. These are the only two things that you must acquire and possess in order for you to be a disciple maker. Ito ang dalawang pinaka-importante, pinakamahalaga na dapat taglayin ng sino mang mananampalataya sa tunay na iglesia ng Panginoon. Upang sa gayon, tayo ay maging epektibo na mga tagagawa ng alagad. Una, we must love. We must love. Kailangan nating umibig. Ang paggawa ng alagad ay trabaho ng pag-ibig. Ang paggawa ng alagad ay gawain na nagmumula sa isang mananampalatayang umiibig. Umiibig sa Diyos unang-una, pangalawa, umiibig sa kanyang kapatid. Pagka ikaw ay umibig sa Diyos at umibig sa mga kapatid, lahat gagawin mo. Lahat pagtitiisan mo. Lahat pagdudusahan mo. Lahat ng kailangang gawin, sabihin, lahat ng dapat mong ikilos, gagawin mo para lamang ang isang mananampalataya ay maging tunay na alagad ni Jesus. Ang lahat ng iyan ay nagmumula sa pag-ibig. Ito ang pinakamakapangyarihang paraan na paggawa ng alagad. At ito ang tanging paraan sa paggawa ng alagad. Love. You must love. Unless you love, there's no way you can become a disciple maker. I don't care if you have a million wonderful traits about you. Listen to me. The first and the foremost characteristic of a disciple maker is love. Love for God first and love for His fellow believers. How did Jesus discipled His 12 apostles? We can see an example in the life of John, in John 21:20. Makikita natin dito papaano ginawang alagad ni Jesus ang mga apostol, lalong-lalo na si Juan. Peter turned, saw the disciple whom Jesus loved, following them. The one who also had leaned back against him during the supper and had said, Lord, who is it that is going to betray you? Come to think of it. Peter turned, saw the disciple whom Jesus loved. Sino itong alagad na ang sabi ni Juan ay inibig ni Kristo?
Si Juan. Si Juan, yon ang nanatili sa kanya. Yon ang iniwan sa kanya. Iyon ang kanyang naalala patungkol sa Panginoong Hesus. Maraming nakita si Juan, maraming nasaksihan si Juan, maraming napakinggan si Juan. Pero nung kahuli-hulihan, ang sabi lang ni Juan, ang alagad na inibig ni Jesus. Jesus loved John, and of course, He also loved Peter. He also loved the rest of the disciples and the rest of the apostles, because that is where everything that we do as followers of Jesus, as disciples of Jesus, must emanate from. Everything must emanate, everything must come from love. Love God, love His fellow believers. That is why when Peter fell away from the love of Jesus, Jesus wanted to be, first of all, assured that Peter got his love back for him. That's what we can see here in the book of John, in chapter 21, in verse 15. It says here, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. You can see here what discipleship is about. It's feeding. It's feeding. It's nourishing. It's caring. It's protecting. It's shielding. Ganyan ang paggawa ng alagad. Kung papaano ang Panginoong Jesus ay nag-alay ng buhay niya sa atin, at kung papaano ang Panginoong Jesus ay patuloy tayong ginagawang kanyang mga alagad. Ano ang kanyang ginagawa? Pinapakain tayo. Pinoprotektahan tayo. Inaalagaan tayo. Ganyan ang paggawa ng alagad. Kailangan lahat ng gagawin mo ay mula sa pusong umiibig sa Diyos at sa kanyang mga tupa. Jesus Christ said to Peter, Peter, do you love me more than this? Hindi pa pwede na mas mahal mo sarili mo at gagawa ka ng alagad. Napakalaking pagkakamali. Hindi pa pwedeng una mong mahal ang sarili mo, mahal mo ang sanglibutan at yung iba pang mga bagay at ibang mga tao, at itong kapatid mo ay pinakahuling-huli sa listahan na iyong mamahalin. Hindi ganon ang pagiging disciple maker. So let me ask you this. Do you think you're a disciple maker? How about you, pastors? Discipleship is our primary calling. How about you, elders? Discipleship is your primary calling. Do you love the sheep? Do you love the church? You know, not only in knowledge, but really love the church. Jesus loved the church. Apostle Arsenio T. Ferriol, our beloved and late apostle, loved the church. I love the church. We must love the new believers. We must love the newly baptized brethren. We must love one another. Because when you love, you will do everything and anything for the one whom you love. Kaya tayo minsan ay nagiging pabaya, nagiging makalimutin, tayo ay gumagawa ng kung ano-ano na ikahihina ng kapatid, ay sapagkat wala na tayong pag-ibig sa kanila. Subalit kapag ka ito'y ating maipanumbalik, mapagyaman, titiyakin ko sa inyo, you will become the best disciple maker ever. And last but not least, how to make disciples? Number 2 is, he must know.
He must know. Kailangan alam mo. Kailangan alam mo yung ituturo mo. Jesus Christ knew everything. And He knew everything right. And He taught with authority, with love and compassion. In the book of Acts 18:26, He began to speak boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard Him, they took Him aside and explained to Him the way of God more accurately. They explained to Him the way of God more accurately. Ganyan ang disciple maker, teacher, and Jesus Christ said the student cannot be better than the teacher. The teacher knows best, always. Kaya dapat marunong tayo o mas marunong tayo sa ating mga tinuturuan. So if you're a pastor, an elder, or just someone who likes to disciple a new believer, make sure you know. The husband and wife team, Priscilla and Aquila, explained to Apollos the way of God more accurately. And so it requires that we must read the Bible. If you're a disciple maker, read the Bible. Read the Bible. Meditate the Bible. Study the Bible. Learn more properly the teachings of the true church of the Lord Jesus Christ. This is the reason why I endeavored to write 2 books on discipleship, Foundations 1 and 2. Pundasyon 1 at 2. Ito ang aking layunin para higit na maiturong ganap ang mga daan ng Diyos sa ating bagong mananampalataya. At kung ating pag-uusapan ng mga sugo ng Diyos, sila ang pangunahing tagagawa ng alagad. They are the primary agents of discipleship. 1 Corinthians 4:17, Paul sent Timothy, his faithful child, to remind the Corinthian church of the ways of Christ. Isinugo ni Pablo si Timoteo para ituro sa mga taga-Korinto ang mga daan ni Kristo na itinuturo naman ni apostol sa lahat ng iglesia. Kaya ang apostol sa kasalukuyan ay tagapagturo, tagapagpaalala. At tayong mga minamahal kong kamanggagawa at mga matatanda sa iglesia, ganun din ang ating gawain. Kailangan ay alam natin ang ating mga itinuturo at hindi lamang ating alam sa isip, ito rin ay ating isinasagawa. We must be the primary teacher and, may I add as well, model of the very teachings we teach. So once again, I really hope and pray that you learned a lot from this edition of the Apostles' Take podcast. And as we continue the Home Free Global Crusade and as we see more and more people added to our number, let us all seek to be disciple makers and true disciples of the Lord Jesus Christ. Once again, this is Apostle Jonathan saying, the Lord bless you